Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Doon po ba anong requirement nung una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Ang requirements ay aaprubahan nga correct ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So nauna na meron na isubmit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa Ongwen. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasubmit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ang ipipresenta syempre ng mga pamilya po ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na karamitan na hawak ng tao? Yung parang maximum na o yung karamihan, UMID. Kasi kasi nandiyan yung SSS, nandiyan yung PhilHealth. Pwede din yung paisa-isang ID ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pwede din barangay ID. Pwede din local government ID. Doon sa mga nag-eskwela. Kasi pwedeng itrato yung mga anak na biktima or indirect victim ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Pwedeng school ID. Marami pang ibang ID na kumbaga hawak na natin. At sabi nga namin, yung ultimo, birth certificate dapat ay acceptable na. Kaya lang, medyo sa Pilipinas, ang hirap kasi, para makakuha ng ID, kailangan mo ng 2 valid IDs. Para makakuha ng 2 valid IDs, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng pera. Pero tingin namin, kung may alternatives, kumbaga, may listahan ng mga pwedeng ibigay bukod sa national ID tsaka passport. Actually, hindi naman kami kontra na pwedeng mag-submit ng passport at national ID. Doon kami kontra sa yun lang. Kaya yung alternatives nakapila naman yan. Hanggang pinakaunang dokumento na dapat makuha mo ay birth certificate. Kaso kinikilala din namin parang may 30 million na Pilipino na walang birth certificate. Kaya hindi tayo pwedeng lumugar doon sa, hindi, kumuha kayo. Sa amin po, kung ano ang hawak at ano ang pinakakayang gawin, yun. Total, kailangan din naman talaga ng ID. Kaya lang, para dun sa antaas ng passport, nako, mahihirapan yan, lalo na yung karamihan sa mga biktima. Attorney Conti, kanina binabanggit nyo, medyo confident kayo in saying na friendly court naman ng ICC. So itong hinihiling ng kampo ng mga Duterte na ang ipapakita lang is passport at national ID para mapayagan nga po to testify in court. I mean, how sure are you na talagang kakatigan ng ICC ay ang mga pamilya po ng biktima dito at hindi sila madedehado? Dahil may precedent. In fact, binanggit yon ng VPRS, Victims Participation and Reparation Section, na nagawa nila ito sa dating kaso. Okay. Na ito yung listahan ng mga ID na pwedeng iharap. In fact,
kukuha ka nga ng, parang, ano ba naman to, mas stricto pa sa bangko ba yung ICC? Sa bangko nga, pwede kang magpresenta ng 1 valid ID or parang primary government ID, and then 2 secondary IDs, di ba? TIN kasi parang secondary ang tingin nila, pero pwede mong samahan ng PhilHealth ID para sapat na patunayan yung pagkatao mo. So, may isa pang dulo na sinasabi yung VPRS. Sabi nila actually, kung wala talaga, pwede na ang affidavit ng 2 katao na sasabihin, kilala namin yung taong to. At para sa amin, yun yung pinaka, hindi naman magaan, pero pinakamaluwag na kayang ibigay. Actually, may gastos pa rin yun. Isipin nyo, mag-aabala ka ng 2 tao, magpapanotaryo ka. Kaya hindi biro ang mag-produce ng mga IDs na to. Ang sabi lang namin ay, sana kung anong meron na, yun na muna ang gamitin. Kesa sa sobra-sobrang abala para lang patunayan kung sino ka. Ang mas importante dito, patunayan kung paano ka na biktima. Attorney Conti, dito naman po sa inyong reaksyon sa pahayag din ng ICC na patuloy yung kanilang investigasyon dito pa rin sa war on drugs ng dating Pangulo at posible daw maglabas ng karagdagang warrant of or warrants laban sa iba pa pong mga akusado. Ano pong reaksyon ninyo dyan? Syempre, ano po namin yan? Inaabangan namin kasi kung mapapansin nyo, nag-issue lang ng warrant of arrest pero walang inanunsyo na pagsasara ng investigasyon. At sa sinasabi na nga namin sa investigasyon na ito, tinutukoy kung sino ang most responsible given na merong krimeng naganap sa Pilipinas na crimes against humanity. Ang sinisilip na kaso ng investigasyon ay crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. At napakalawak nun ng mga range of activities. Sa warrant of arrest ni Duterte, EJK, so murder, rape at torture ang inapply ng prosecutor. Mukhang hindi umubra yung rape at torture. Pero naging sufisyente na yung allegations o yung ebidensya para kumbinsihin na mag-issue ng warrant of arrest sa murder. Alam nyo, isang tabi na muna natin yun dahil balik tayo sa investigasyon na ang scope ay murder and other inhumane acts. At sa pag-open ng confirmation of charges hearing, posibleng lumawak pa ang charges kay Duterte. Hindi imposibleng maibalik ang rape at torture doon sa hihingin ng prosecutor na ibukas na charges kay Duterte. Sa mga iba pang mga hinahanap o tinutukoy na most responsible, siguro naman pwede nang magbanggit, shout out naman dyan kay Senator Bato de la Rosa. Mukha pong kayo po ang susunod at kung may mapapatunayan na or makikita na ebidensya patungkol sa detention of 300,000 Filipinos na kadikit nitong war on drugs, posibleng bumalik ang crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts.